Attorney Harry Roque, napaka-iskandaluso po ang pangyayaring ito na nakikita lamang natin sa panahon ng aktual na deklarasyon ng martial law ng ipinasa ilalim sa kamay na bakal ng martial law declaration ng panahon ni Pangulong Marcos Sr. ang ating bansa. Subalit ngayong hapon po, napilitan si former President Rodrigo Duterte pagkakansila ng isang mapayapang pagtitipon sa Bustos, Bulacan lamang maiwasan ang sakitan o posibleng madugong komprontasyon sa pagmobilisa ngayong hapon ng mga sanggano, mga goons at iba pang mga binayaran na mga alipores sa pangunguna ni Mayor Juan sa Bustos, Bulacan sa utos na rin mismo ng mga alipores ng Malacanang sa ilalim ni Marcos Jr. Gaano ka lubha ang ganitong mga kaganapan, Attorney Harry Roque? Napakalungkot pong pangyayari ito, no? At gaya ng sinabi mo, mas malala pa ito sa martial law kasi at least ang martial law nagkakaroon ng deklarasyon. Ito, wala pang deklarasyon ng martial law, pinasarado ng SMNI at pinasusupil na ngayon ang karapatan ng taong bayan na magtipong-tipo, na mapayapa para iparating ang kanilang saloobin. Alam niyo po, itong right to peaceful assembly, ito po ay isang karapatan na nanggagaling po yan sa Bill of Rights. Hindi po yan nanggagaling sa gobyerno, hindi po yan nanggagaling sa LGU. Lumang-lumang kaso na po, Primicius versus Pugoso, hindi po galing sa LGU ang permit para mag-rally. Ang aming permit po ay galing sa saligang batas. At ang lamang ng LGU ay yung time, place, and manner ng kanyang pagrarally. No? At alam nyo ba ho, nung panahon ni PGMA, tayo pa po ang nagpunta sa Korte Suprema nang pinagbawal po mag-rally dyan sa Misan Beda na malapit sa Malacanang. Tama. Sabi ng Korte Suprema, no? Inulit yung Primicius versus Pugoso na hindi ang lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng approval para mag-rally. Sila ay time, place, and manner lamang. At kapag ang lokal na pamahalaan na hindi nag-approve ng rally permit ng walang dahilan, bukod sa clear and present danger, deemed approve yan. Yun. Alam ko pa yan dahil lang ginawa ko po ay talagang nag-rally kami ng walang permit dahil ayaw magbigay ng permit. Ang sabi ko sa mga estudyante ko, mag-Sunday best kayo, magpakasosyal kayo doon nang hindi tayo maging clear and present danger dahil mga sosyalista yung mga nagrarally doon. Ano bang tawag dyan sa lugar doon sa Misan Beda? Mendiola. Deklara nilang no rally zone ng Mendiola at doon pinatunayan namin na wala silang karapatan na magdeklara na kahit ang lugar na no rally zone dahil sa mulat mula pa, ang sabi ng ating Korte Suprema, ang ating mga kalye ay talagang held in trust para sa mga mamamayan para magtipon-tipon, hindi talaga yan para sa mga sasakyan. Yan ay para sa mga mamamayan, magtipon-tipon at ipahayagan sa loobin nila na napaka-importante sa isang demokrasya. So nakikita natin na sa pamahalaan ni PBBM, talagang yunarakan na po ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pagtipon-tipon para ipahiwatig ang saloobin ng mga mamamayan. Ito po ay undeclared martial law. At ang dahilan po kaya nila sinusupil ang ating mga karapatan, natatakot po sila sa katotohanan, natatakot sila sa lumalakas na sigaw ng taong bayan na tama na, sobra na itong Marcos administration nito. Claro, thank you, Attorney Harry Roque. Ma'am Lorraine, your reaction to this very unfortunate and napakadelikadong pagpapakita po ng isang lantarang panunupil sa mga karapatan ng mamamayan. Yeah, Attorney Spokes, you just said Bill of Rights versus yung pag sa LGU nang galing. Ano po yung pagkakaiba nun? Can you educate all of us here kung gaano kabigat at ano yung Bill of Rights? Attorney Harry Roque, excuse me. Attorney Harry Roque, kasi nagsabi ngayong hapon si Mayor Juan na nasa otoridad daw niya na pigilan ang kaguluhan kaya hindi siya nagbigay ng permit. Ang kanyang konsepto ng rally ay kaguluhan kaagad. Attorney Harry Roque. Unang-una, ang sabi po ng Korte Suprema doon sa kaso na hinain natin, no, na IBP versus City Mayor of Manila, ang tanging dahilan para hindi maaproba ng rally permit ay kung mayroong clear and present danger. Bakit? Mambobomba ba ako? Mambobomba ba si Lorraine? Mambobomba ba si Eric? May dala ba tayong mga sandata? Hindi po natin ginagawa yan. Ang gumagawa dyan, yung kaalyado nilang terorista, ang CPP-NPA. Wala pong CPP-NPA na terorista sa ating hanay. Ang ating mga armas ay ating mga bibig, ang ating mga damdamin, no? At siyempre, yung presensya ng mga napakadaming mga mamamayan na nagpapahiwatig na pikam-pika na sila dito sa pulboronic administrasyon ni PBBM.
Alam po natin na napipikom na ang may bahay ng ating presidente na sabi niya, the Vice President crossed the line, ang tinawag niyang bangag ang ating presidente. Wala tayong magagawa kung may katotohanan dyan. Dahil kung wala namang katotohanan, bakit siya nasasaktan? Dapat yan, binabaliwala lang niya kung walang katotohanan. Pero ngayon, lalo tuloy lumalakas ang suspetsa ng taong bayan na baka nga pulburonig itong ating presidente dahil pati ang mga mapayapang pagtitipon para ipahiwatig ang ating mga kalooban ay sinusupil. Napaka-importante po nitong karapatan nito. Galing po yan sa ating saligang batas. Hindi po yan galing sa local government units. At sabi ko na nga, yung napakaagang kaso pa na Primicius versus Pugoso, bago pa ata nagkaroon ng Second World War yan, sinabi ng Suprema, huy, kayo mga LGU, wala kayong karapatan na pumayag o hindi sa rally. Ang karapatan nyo lang ay sabihin kung saan yung lugar, yung oras, at saka yung manner ng pagtitipon. Pero ang rally permit ay nasa saligang batas. Kaya kung wala kayong dahilan para hindi magbigay ng rally permit, ang sabi sa IBP versus City of Mayor Manila, within 7 days, pag hindi nyo inaktuhan yan, deemed approved. Yun. Ang lungkot dito, ang rally nasa pribadong property. Hindi kailangan ng rally permit yan. In fact, kung ginawa natin ito sa Freedom Park, hindi rin kinakailangan ng rally permit. Ngayon, talaga nagdeklara sila na may mga lugar na hindi na kinakailangan ng rally permit dahil talagang wala namang kapangyarihan na pumayag ang lokal na pamalahan para mag-rally. Karapatan ng taong bayan yan na hindi na kinakailangan ng pagpayag ng LGU. Kaya nga lang, ang iniiwasan ni dating Presidente Rodrigo Duterte ay yung karahasan. Dahil ang balita ay binarikada na ng pulis yung private property kung saan natin gagawin at kung tayo magpupumilit na pumasok doon, mukhang handa sila na bastunin ng mga tao na talagang parang balik tayo sa mga panahon ng martial law. Claro. Kasi ang lahat ng akalain natin ay gagawin ng lahat ni Junior na linisin ang pangalan nila. Pero imbes na linisin ang pangalan, inuulit ang kasaysayan. Diktador itong Marcos Jr. neto at patuloy po ang panunupil ng karapatan na ginawa rin ng kanyang ama. Yes, Ma'am Lorraine, would you react? So, meron bang instances na ang isang Pangulo ay pwede niyang labagin ang Bill of Rights? At kung meron man, ano yon? At dito, in this particular case, ano ang ibig sabihin na ang Pangulo mismo ng Pilipinas, kasi sa Malacanang nanggaling ang panggigipit, ay siya mismo ang lumalabag sa karapatan nating pangtao. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ng Bill of Rights, hindi po pwedeng suwayin yan ng kahit sino kasama ng presidente. Yan ay karapatan ng taong bayan. Yan ay kabahagi ng social contract na pumapayag ang mga mamamayan na magpasailalim sa isang gobyerno pero meron silang mga karapatan na hindi po pwedeng ipagkait ng gobyerno. At kapag yan ay pinagkait ng gobyerno, isang dahilan yan para ang mamamayan bilang soberenya ay mawala ng tiwala sa presidente at po pwedeng mapaalis na naman sa pwesto ang presidenteng yan. Talagang gusto ni Marcos Jr. na maulit ang kasaysayan, inuulit niya yung diktadura ng kanyang ama. Ang hindi niya nalalaman, po pwede rin maulit na siya'y mapalayas dyan sa palasyo dahil may hangganan ang pasensya ng taong bayan, lalong-lalo na pagdating sa kanilang mga karapatan. Which brings us to the point, Ma'am Lorraine, Attorney Harry Roque. Noong panahon ng diniklara ang martial law, which lantaran po ang pagsupil sa mga karapatan ng mamamayan, walang umiiral na Bill of Rights noon, at pati Korte Suprema at lahat ay nakontrol, pati Kongreso pinasarado. The only thing na nabuwag yung shield ng sinasabi nilang pagkatakot ng mamamayan, Attorney Harry Roque, ay na magkaroon po ng malakas na welga ang mamamayan sa Latondenya noong 1976 at binasag ng mga manggagawa sa Latondenya ang no rally, no protest action ang pinapayagan sa martial law at sinasaktan ang mamamayan. After that rally, Attorney Harry Roque, Ma'am Lorraine, nagkaroon po ng malawakang noise barrage 1978 dito sa buong Metro Manila. At yun po ay mga breakthrough na mga pagkilos na nakita natin na pwedeng magkaroon ng panunupil, Attorney Harry Roque, pero hindi habang panahon o hindi pwedeng permanente ay papayag ang mamamayan na papasupil sila. Kapag giniit ng mamamayan ang ganyang mga pagkilos na pumunta sa mga Freedom Park, magsagawa ng mga protesta at sasaktan sila ng mga pulis at mga goons na hinahire nila the way they're preparing supposedly na mga goons at mga sanggano at mga maton na pinaarmasan ngayon doon sa Bulacan,
Yan ba po ay isang kalagayang magkakaroon ng malalim na political crisis sa ating bansa at pwedeng magpayanig ng tuloy-tuloy sa panunungkulan ng gobyerno ni Marcos Jr.?